Luke chapter 18 verse 1. Kanina na-pressure ako kasi sabi ni Pastor Doug, kuha daw siya ng copy. Okay, pero isang bagay, no, at pag-pray natin, no, i-double check pa natin ito, ipapacheck ko pa ito, ipapa-proofreading para pagka ginawa natin na parang booklet will be it will be a first is ang pinaka-purpose natin is magamit natin sa church, tapos pwedeng gamitin din ng mga iba, no, kung gusto nilang gamitin sa kanilang mga churches. Okay, Luke chapter 18 verse 1. Luke chapter 18 verse 1. Okay, pwedeng tumayo tayong lahat at basahin lang natin isang talata. Ang ating lesson for this afternoon is about prayer. Okay, about prayer. So last time pinag-usapan natin Bible. Okay? Sabi nga para tayo lumago, read your Bible and pray every day, no? At isa ito sa natin magkasama ito na pag-aaralan natin. So, verse 1, chapter 18 verse 1, ready go. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to paint. Okay, so that men ought always to pray and not to paint. Okay, so tayo po'y manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami Panginoon as we listen to your word. Dalahin ko po na bigyan niyo po kami ng wisdom sa lesson Panginoon na aming pag-aaralan. Lord God, alam po namin Panginoon na napakahalaga po ng basic lessons. We know Panginoon na kung ito po ay makakapagbigay sa amin ng mas malinaw na explanation o mga paliwanag para mas maunawaan namin ang mga basic lessons, especially sa gabing ito patungkol sa prayer. We know, Panginoon, na marami pong topic about prayer. Ang inyong aklat po, Panginoon, ay punong-puno ng prayer. And I pray na tulungan niyo po kami na maunawaan kung ano pang kahalagahan ng panalangin sa buhay namin bilang mananampalataya. Tulungan niyo rin kami, Panginoon, not to neglect ang bagay na ito. Dahil makikita po namin, Panginoon, kung gaano po ito kahalaga at anong pong magagawa kapag kami po, Panginoon, ay natutong manalangin. Pagpalain niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po ako ng wisdom as a preacher word, kayo po ang tunay na maitaas at maluwalhati pong muli. Ito na po aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, pwede tayo maupo. So kailangan ko lang i-remind yung sarili ko na lesson, amen, hindi preaching. Kasi sometimes but at least preaching pa rin, pero mag-dwell ako doon sa message because ginagawa natin itong series, no? Okay, so meron tayo sa YouTube channel natin. Ginawa natin ito para magkakaroon tayo ng, kumbaga, kung gusto nyong balikan, no? At may na-miss kayo na lesson, at least pwede nyong balikan personally at daanan nyo. Then, later on, pagka nakuha nyo yung mga answer, ibalik nyo kay Brother Marlon at kapag nakumpleto nyo yung lesson 6 to 10, then ibibigyan tayo sa susunod, magsisimula ulit tayo magbigay ng certificate naman para sa lessons 6 to 10. Okay, so sabi dito, someone once said that Christian is only as strong as his prayer life. Okay, Christian is as only strong as his prayer life. Ibig sabihin, kung makikita natin ang isang Christian, okay, na tayo, Brad? Meron na ba tayong PowerPoint? Okay, so bilang isang Kristiyano, makikita natin kung gaano tayo kalakas sa prayer life natin. Okay? If we are weak spiritually, it means weak tayo sa ating prayer life. Kung tayo ay nagpipray, then sometimes mararamdaman nyo to, no? Maraming ways si Satan para pabagsakin tayo. Isang way ni Satan para pabagsakin tayo kasalanan. Okay, at yan ang pinakagustong-gusto ni Satan. Pag hindi ka mapabagsak sa kasalanan, anong gagawin niya? Pababagsakin ka niya sa discouragement. Discourage ka niya. Sometimes makikita mo na maapektuhan ka sa maraming area sa buhay mo. Pero isang bagay na kailangan natin makita is whatever things na gagawin ni Satan para pabagsakin tayo, either kasalanan, yan ay discouragement. Sometimes pinapabagsak tayo pag tayo ay pagod. No? Sino sa inyo naka-experience sa para bang hindi ka naman backslider, hindi ka naman pero isang simpleng bagay lang, pagod ka lang. Amen? Okay? Yung bang napagod ka na, para bang in some way parang hindi mo na, parang gusto mo lang na magpahinga, no? Parang si Elijah. During that time na pagkatapos ng napakatinding mga panalangin, napakatinding battle with the prophets of the grove and prophets of Baal,
Bigla lang siyang nanghina dahil napagod. Okay? At isang bagay na makikita natin dito is we really need to watch ourselves through prayer. Okay? Through prayer. So napakahalaga ng prayer. So maraming lesson, marami tayong ano, and habang ginagawa ko to, sabi ko parang gusto kong gawing 2 page ulit, katulad sa Bible. Pero tingnan lang natin yung ano, although halos siksik na siksik ito, pero tingnan natin ano yung mga bagay na matututunan natin sa prayer. First, tingnan natin ang definition. Definition ng prayer. Okay? Prayer. Okay, so naglagay lang ako ng 3 ano sa prayer, but ang prayer is an intimate talk with God. Ginamit ko yung word na talk kasi o kayang conversation, pero gamitin ko na lang yung word na talk para mas maging simple sa ating mga dinidisciple. So ito ay intimate talk with God. Hindi ito basta-basta nakikipag-usap ka lang, kundi nakikipag-usap ka ng masinsinan sa Diyos. Nakikipag-usap ka ng merong paggalang sa Diyos. By the way, we are thankful na tinawag tayo ng Diyos ng Panginoon na friend. Okay? Bagamat friend niya tayo, pero tandaan natin, ang kausap pa rin natin ay Diyos. Ang kausap pa rin natin is our Savior. Ang kausap pa rin natin is our Creator. Wag mong kakausapin ang Panginoon na, bro, kumusta ka na, bro? Okay? Huh? Parang, tapos tatawagin mo siyang, hello, Jess. Kasi ngayon nga, ang pastor ang tawag, pas. Diba? Diba? Pastor, pas. Parang pangit yata pagka shortcut, no? Tawagin mo ang Panginoon, Jess. Hello, Jess. Good morning, Jess. No? Parang hindi appropriate kapag ano. Kaya tignan natin na yung talk natin is intimate, may ano yan, kumbaga very sincere, nandun yung may paggalang, at ang kausap pa rin natin is ang Panginoon, okay? In which a Christian communicates with Him in faith. Okay, kapag tayo nakikipag-usap sa Diyos, of course, through prayer, hindi pwedeng wala yung faith. Okay? Isang reason bakit hindi tayo nagpipray kasi hindi tayo naniniwala. Pero isang reason bakit tayo nagpipray dahil naniniwala tayo. Okay? So meron dyan, at ganoon din yung giving thanks, nagpapasalamat tayo, and seeking His will and provision. So ito yung kung titignan natin, pwede nating masabi, maraming definition ng prayer, pero ang iniisip ko is parang paano natin i-define na ano yung mga things na pwede nating ilagay within the prayer. And another thing is, ang prayer is not recitation. Okay, hindi rin ito repetition. Amen? Prayer is not recitation and repetition. Anong sabi sa Matthew chapter 6 verse 7? Medyo may exercise tayo sa ating mga may nakasulat na pala dyan, no? But when you pray, use not vain repetitions. Okay, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. No, anong pakiramdam mo kapag yung isang tao paulit-ulit yung sinasabi? Okay, di ba sasabihin mo nakakarindi naman, ilang beses bang uulitin yan? Pero ang tinuro sa atin, di ba tinuro sa atin before? Sabi nila, mag-pray ka para marami kang blessing, mag-pray ka, gawin mong 15 yung Our Father. 15 yung Glory Be. 15 yung Hail Mary. I-memorize mo yung bawat mystery sa tawag dito sa may rosary. Tapos nauso na rin yung merong rosary na maliit sa singsing. Di ba yung dati? Yung merong, okay? So, pero yung rosary parang kinuha din sa mga Buddhist eh. Yung mga Buddhist, yung may mga beads na inaano nila. Okay? Pero kung titingnan natin, ang prayer is not repetition, ang prayer is not recitation. Okay? Ayaw ng Diyos yung paulit-ulit, ayaw ng Diyos yung sinabi niya nga yung word na vain repetitions. No, hindi nag-glorify ang Panginoon na para daw ginagawa. Tandaan natin, sino yung gumagawa daw dyan? The hidden. Ibig sabihin, ito ay practice ng mga hidden, hindi ligtas. At sa tingin nila, kapag sila ay paulit-ulit, dire-diretso, nire-recite nila yan, sila ay pakikinggan ng Diyos. Okay? Pag sinabi nating prayer, it is a sincere conversation with God expressing what is in your heart. Okay? Prayer is a sincere conversation with God expressing what is in your heart. Okay? Pag sinabi nating prayer, sabing sincere ka lang. May mga iba natatakot, Pastor, ang hirap, wag niyo kong ilagay sa prayer kasi hindi ko alam mag-pray. Actually, ang prayer, nakikipag-usap ka lang. Sabihin mo sa Panginoon sincerely.
yung bagay na gusto mong sabihin. Okay? At although makikita natin pagdating sa congregational prayer, meron tayong mga pinapalo na pattern, pero wag kang wag kang masyadong gagayahin mo lang yun. Ganun ulit nagiging repetition ulit Nagiging memorize ulit yung prayer. Okay? Tingnan niyo ang Psalms 62 verse 8. Psalms chapter 62 verse 8. Ang sabi niyan sa Psalms 62 verse 8. Okay, sabi dito sa Psalm 62 verse 8, trust in Him at all times, ye people, pour out your heart before Him. Okay, so yung word dito na, yung sa may prayer is yung sinabi dito, pour out your heart before Him. Sabihin mo kung ano yung nasa loob, nasa puso mo. And by the way, isang bagay, no? Hindi binabasa ng Diyos yung sinasabi mo. Ang binabasa ng Panginoon yung nasa puso mo. Pwedeng pinupuri mo ang Panginoon, pero sa heart mo hindi. Diba nung sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, di ba? Tawag dito yung ano yung word na ginamit doon sa isang verse na yung parang ino-honor no ako with your lips, pero sa heart mo dinideny mo naman ang Panginoon. Okay? So alam niyo isang bagay na hindi mo kailangan maging hipokrito sa harapan ng Panginoon. Because kahit na nung sabihin mo, nakikita niya yung laman ng puso mo. Okay? Sometimes pwede mo sabihin, Lord, yung sasabihin mo talaga, ito yung nararamdaman ko. Ito yung bagay na So, i-express mo sa Panginoon yung iyong heart, no? Sabihin mo sa Kanya yung nararamdaman mo. Okay? And sometimes, kung titingnan natin kung minsan nagiging lang tayo na natatakot tayo mag-pray because hindi mo kayang i-express, no? Dahil akala natin, dapat ang prayer ko, dapat ganito kaganda, dapat yung prayer ko, dapat naghahanap pa tayo ng mga words na sasabihin na parang maging mabulaklak. No? Pag halimbawa, pwede bang ikaw mag-pray? Halimbawa, ikaw mag-pray sa pagkain. Disimplihan mo lang, Lord. Maraming salamat sa binigay mong pagkain. Maraming salamat. Gusto mo, isa-isahin mo yung kanin, yung adobo. Di ba? Pwede mo sabihin yun. Okay? Kaysa naman yung sasabihin mong, Lord, maraming salamat sa yung bang gagamit ka pa ng mga words na mabulaklak na sa i-describe mo yung ulam. Di ba? Kaysa simplihan mo lang. Kung gusto mo nga, sabihin mo, Lord, maraming salamat sa pagkain. Maraming salamat sa nagluto. I-bless niyo po ito para sa aming kalakasan. Amen. Kung gusto mo, simple lang. Okay? Pero kung gusto mong isa-isayin na makita mo yung mga bagay na yon at o kaya pasalamatan mo, Lord, maraming salamat sa asawa ko na nagluto. Amen? Okay? So hindi kailangan i-memorize. Kung ano yung lalabas sa natin, out of the heart, okay? So, ito yung ng prayer. Kaya gusto ng Panginoon na pa-practice natin. By the way, kahit na sabi nga ng Bible, hindi mo pa sinasabi, alam na ng Panginoon bago pa lang lumabas. At isang bagay din ang prayer, hindi yung magpipray ka ng ibang tongues. Alam niyo yung sinasabi nila na nagkakaroon daw sila ng gift of tongues. Hindi nakasulat dyan, na gift of tongues sa parabang, bakit yun ang sinasabi mo? Kasi yun ang naiintindihan ng Diyos. Ano ibig sabihin ng Diyos hindi marunong umintindi ng language natin? Na kailangan pa natin yung language sa langit? Okay? Ang pipi nga kayang unawain ng Diyos. Amen? So kahit anong language mo, hindi mo kailangang by the way, wag din kayo mahihiya. Halimbawa pinag-pray kayo, halimbawa mag-pray ka, tapos, Pastor, ayaw ko mag-pray kasi hindi ako marunong mag-English, di mag-Tagalog ka. Pastor, hindi nga rin ako marunong mag-Tagalog, di mag-Cebuano ka. Sino sa inyo nakapunta na sa ibang church? Pag pinag-pray sila, kung ano yung language nila, di ba? Oh. Pag Ilocano, di mag-Ilocano ka. Kung ano, saan mo alam mo, kung gusto mo ng Telugu ba yung sa ano? Okay? So, kung gusto mo ng Nipongo, bahala ka. Kung doon ka sanay, amen? Pero maintindihan ka ng Panginoon. Okay? Sabihin mo lang, no? At hindi yan, tawag dito, hindi yan kahihiyan. Sometimes lang tayo dahil ang pipiling natin is dapat maganda yung prayer, dapat ganito. Pero it must be from the heart. Okay? Importance of prayer in Christian life. Importance of prayer in Christian life. So 7 things, no? Maraming pwede nating ilagay pero lagay lang natin yung 7 lang, no?
So, importance of prayer in Christian life. Grabe, ang laki ng letra, brad. Parang makakabasa niyan. Ano? Sino nakakabasa niya? Okay? Sige, okay lang. No? Ah, ayan. Amen. Okay, sige. So number one. So prayer help Christians grow closer to God. Okay? Prayer helps Christians grow closer to God. Kapag tayo ay nagpipray, hindi nyo namamalayan to, no? Ang isang taong hindi nagpipray, nakakalimutan niya ang Diyos. Amen? Kapag hindi tayo nagpipray, alam niyo yung parang ganito, no? Anong itsura ng mag-asawa na hindi nag-uusap? Okay? Sabi kasi nila, many talks, many mistake. Less talk, less mistake. No talk, no mistake. Hindi applicable yan sa prayer, ha? Hindi applicable sa prayer. Sa prayer, you need to talk. Kung gusto mo makilala ang isang tao, makipag-usap ka. Kung gusto mo siyang mas magkaroon ka ng time, spend time. At nag-grow closer tayo sa Panginoon when we pray. Psalms 145 verse 18. Psalms 145 verse 18. Kaya sabi diyan sa may Psalms 145 verse 18, at least medyo na-exercise yung natin. Pagbubuklat, chapter 45 verse 18, sabi diyan, the Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Ano sabi ng Panginoon? Na ang Diyos is malapit sa mga taong tumatawag sa Kanya. So, isa sa pinaka-purpose natin sa prayer life, tandaan nyo to hindi ka nagpipray para sagutin ka ng Panginoon. Wag lang tayo sana na yun ang pinaka-purpose. Bagamat yan ang pinaka-gustong-gusto natin, we need something kaya nagpipray tayo sa Diyos. Pero ang gusto ng Panginoon, sabi nga ang prayer is simply talking to God. Okay? So ang pinaka-purpose natin is to draw closer to Him. Yung bang maramdaman mo na ang Panginoon malapit sa iyo, ikaw ay napapalapit sa Panginoon. So yun ang isa sa pinaka-purpose. Kaya nga, isang bagay din, gusto mong makilala ang isang tao, makipag-usap ka. Okay? At tayo sa mag-asawa, gusto nyong medyo, tawag dito yung hindi tayo nanlalamig sa bawat isa, usap. Okay? Magkwentuhan. Kaya nga maganda, magkaroon kayo ng iba't ibang ng kwentuhan. Kahit na corny, sige lang. Basta nag-usap, no? kayo mga nagliligawan. Sa mga nagliligawan, pag hindi nag-usap, di ba away? Tapos kapag mag-asawa na, kapag nag-usap, nag-aaway, no? Baligtad, no? Okay? Pero hindi dapat Dapat the more tayo nag-uusap, the more na meron tayong way na kausapin ng Panginoon. And hindi natin namamalayan, the more na kinakausap natin ng Panginoon, the more na nakikilala natin siya. Second, prayer helps us know and follow God's will. Prayer helps us know and follow God's will. Matthew chapter 6 verse 10. Matthew chapter 6 verse 10. Okay, Matthew chapter 6 verse 10. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 10, thy kingdom come, thy will be done on earth as is it in heaven. Isang bagay na pinagpipray natin. By the way, ang Lord's Prayer is not hindi siya hindi siya nire-recite. It is a model prayer. Okay, model prayer. So paano daw tayo pag nagpipray tayo? Pag nagpipray daw tayo, sasabihin natin, thy kingdom come, thy will be done in earth as is it in heaven. So isang bagay na dinidesire natin as we pray to God, we want to know His will and we want to follow His will. Okay? So gusto natin, Lord, pag nagpipray tayo, isa sa prayer natin is, Lord, turuan mo ko kung ano yung mga bagay na gusto mo, turuan mo ko kung ano yung kalooban mo, ano yung mga bagay na dapat kong gawin. Then, pag-pray mo, Lord, tulungan mo akong gawin. Okay? To follow your will. Okay? At mahalaga na pag nagpipray tayo, okay, ang Panginoon ganito, nakikipag-usap siya, and every time na makikipag-usap ka, marami kang matututunan sa Kanya. Anong pakiramdam kapag nakikipag-usap ka sa isang expert? Halimbawa, meron kang sakit, tapos makikipag-usap ka sa isang tao na ang daming alam patungkol sa sakit mo, at the same time, ang dami niyang alam kung paanong ano yung makakatulong sa'yo. Di ba gustong-gusto mong makinig? Okay? May mga bagay tayo na gustong-gusto natin pakinggan dahil
Isang reason is natututunan natin, marami tayong nag-grow tayo sa knowledge. Kung sa mga expert, gustong-gusto natin makinig, how much more sa Panginoon? Mas marami tayong matututunan sa Panginoon. Mas magiging tayong wise. At isang bagay lang, no? Kahit hindi pala tayo nag-aral, hindi ko sinasabing huwag tayo mag-aral, ha? Pero one thing na makikita natin ang Panginoon, di ba yung mga disciples, they are uneducated, they are unlearned, pero ano sabi sa Bible? They preached boldly because they were with God. They were with Jesus. Sila ay meron silang panahon sa Panginoon. They learn a lot from the Lord. Okay? Number 3, prayer provides. Ito yung isang maganda, no? Sino sa inyo nagkakaroon kayo ng worries? Amen? It provides peace in times of worries. Okay? Sino sa inyo hindi nagwo-worry? Taas ang kamay. Okay? Ako nagwo-worry, dami kong Kaya nga, ang pinaka-life verse ko is Isaiah 41 verse 10. Kasi ang dami kong fears. Pero kailangan ko ibigay sa Panginoon. Okay, sabi niyan sa may Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Kailangan kong i-remind yung sarili ko. May mga gusto kong sabihin, kailang lesson pala to, lesson. Okay, Philippians chapter 4. Ang sabi dito sa Philippians chapter 4, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Yung word na be careful for nothing, anong ibig sabihin dyan? Don't worry. Okay, yun lang ibig sabihin nun. Yung word na be careful for nothing, don't worry. Okay, huwag tayong mag-alala. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And verse 7, the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Okay? Ano ibibigay sa atin ng Panginoon pag nagpipray tayo? Ito yung bagay na hindi pwedeng ibigay ng mundo. Ang mundo, the more na pag-aaralan mo ang mundo, the more na magwo-worry ka. Amen? Sino sa inyo, the more na tinitingnan ng Facebook, nagwo-worry kayo? Sino sa inyo hindi nagwo-worry sa nangyayari sa Pilipinas ngayon? Amen? Kaya iniisip ko lang tinitingnan ko yung Skyway. Tinitingnan ko yung di ba yung Skyway? In some way, nagpapasalamat ako na hindi government project yun. Amen? Thank God na yan, private, yan di ba? Private yan eh. Kasi kung government yan, imagine mo, tinitingnan ko habang nagdadrive ako. Tapos andun ka sa ilalim, lalaking tapos kung yan ay government project, at yan ay na-corrupt, lagot tayo. Yung lindol na yun, baka lahat ng Skyway na yung bagsak. Tama? But I thank God, hindi Tapos, ang bilis nilang magawa. Bakit? Private yan. May bayad. Okay? Para bang sa isipin mo, pagka nakikita mo yan, nagwo-worry ka, tapos nakikita mo rin yung taas ng bilihin, nagwo-worry ka, tapos nakikita mo, ang dami mo ng puting buhok, amen? Okay? Ang dami ko ng white hair, ang bilis bilis. Okay? Pwede tayo mag-worry. Pero sabi sa Bible, once we pray, the peace of, sabi dito sa may di ba? And the peace of God which passeth all understanding. Kuminsan kung marami pa tayong understanding, marami pa tayong knowledge, the more tayo nag-worry. Amen? Pero kapag sabi sa Bible is, ang ibibigay sa atin is yung peace of God that passeth all understanding. Para bang sinasabi ng Panginoon, hindi mo kailangan maunawaan lahat, ang kailangan mo lang magtiwala, meron kang peace. Okay? Lord, ano mangyayari sa buhay ko? Meron akong sakit. Ano mangyayari sa buhay ko? Meron akong problema na ganito. Then sabi ng Panginoon, the peace of God. The peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts. Okay? So, pag nagpipray tayo, nawawala yung worry. Prayer gives strength in times of temptation. Prayer gives strength in times of temptation. 1 Corinthians chapter 10 verse 13.
Okay, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. One of the thing na nakakatakot sa Christian life, nang hindi pa ako saved, hindi ako gaanong takot sa bagay na to. Para bang, di ba na hindi tayo saved? Na hindi tayo saved, takot din tayo sa consequence. Sino sa inyo hindi takot sa consequence sa kasalanan? Pero nung hindi tayo saved, hindi tayo ganun katakot sa consequence sa kasalanan. Para bang, okay lang, buhay ko to, wag niyo akong pakialaman. Pero, pag ikaw ay saved na, lalong-lalo na kapag nasa ministry ka, alam niyo, isang nakakatakot sa amin, personally, isang nakakatakot sa amin dahil kami na yung nagpe-preach at the same time, kami ay yung tawag dito, nasa pulpit, isang bagay na nakakatakot. Hindi na yung kamatayan na nakakatakot eh. Yung bumagsak ka sa kasalanan na magdadala ng kahihiyan sa pangalan ng Panginoon. Yun ang nakakatakot. Na para bang ang prayer na lang namin is, Lord, mas magandang patayin nyo na lang kami. O patayin mo ko, Panginoon, kaysa yung magawa ko yung kasalanan. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ninyo bilang isang Kristiyano. Bilang isang Kristiyano. Kahit na mas simpleng lang eh. Halimbawa, yung simpleng pumunta ka lang ng mall, tapos nakita ka ng tao na dumaan ka doon sa sinihan, tapos isipin nila, uy, si brother ganito nanood ng sine. Kahit na simpleng lang yun eh, pero parang ayaw mong lalong-lalo na kapag uminilikuan ka, tapos lumabas ka, tapos ang nilabasan mo, hotel, no? Para bang yung mga, alam mo yung mga things lang na, yun lang bagay na pag-isipan ka ng masama na is nakakatakot. How much more kapag may ginawa ka talagang kasalanan? Amen? Kaya nga, itong isang bagay na to, kung tayo ay Kristiyano, especially if we are in the ministry, ito yung nakakatakot. Okay? Kung ikaw ay Sunday school teacher, ito yung nakakatakot. Kung ikaw ay may dinidisciple, ito yung nakakatakot. Pero maganda, at least may takot tayo. Amen? Pero na isang bagay na makikita natin dito, sabi sa Bible, it gives us strength through prayer. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, there hath no temptation taken you but such as is common to man, but God is faithful who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the same temptation also make a way of escape, that ye may be able to bear it. Ano sabi sa Bible? Yung pinaka-ano natin dito is pag nagpipray tayo, binibigyan tayo ng strength. Actually, binibigyan tayo ng way para makaalis tayo. Kung alam natin hindi na maganda yung nangyayari sa atin at nagpipray tayo, then God will give us wisdom para makaalis ka sa bagay na yan. Okay, nagsisimula ka na. No? Mayroon ka nang sinisimula na panoorin na malaswa. Pag nag-pray ka, ipapaalala sa iyo ng Panginoon. God will give you strength to say no sa pornography. God will give you strength to say no sa isang wrong relationship. God will give you strength to say no sa mga alam mong mali na talagang nakikita mo yung sarili mo, bumabagsak ka na. Okay? Alam niyo, isang pinag-uusapan namin ng mga ngayon, mga kapasuran, even sa mga ibang mga members, yung sugal sa cellphone. Pinasok na nila yung sugal sa cellphone. Na kahit na kumbaga parang, kaya nga, may mano nyo to. Ang GCash nag-issue ng isang sa ang GCash, I think, hindi ko alam kung kailan sila nag-issue na pinagbawal yung i-link yung GCash account sa anumang klase ng sugal sa cellphone. And I thank God na merong paninindigan yung GCash. Okay? May mga things na kailangan tayo na mag-pray tayo and thank God kung may mga taong gagamitin ng Panginoon para pagsabihan ka. Thank God kung may mga taong gamitin ng Panginoon to rebuke us. At mararamdaman mo yan, ma-appreciate mo yan once na nagpipray ka. Sasabihin sa iyo ng Panginoon. Okay, may mga ibang taong kinausap kami, no? May mga ibang tao na kinausap kami na tawag dito yung nakakalungkot na may mga desire sa ministry, gustong pumasok sa ministry, gustong pumasok sa Bible college. Pero nakakalungkot kapag dinil mo na yung kasalanan, biglang ayaw na pumasok sa Bible college.
Okay? Pero ang isang seryoso na Kristiyano, ang ipipray niya, Lord, help me na maka-get out sa isang temptation. Kasi may consequence ang kasalanan. Okay? Number 5, prayer can make the impossible possible. Amen? Prayer can make the impossible impossible. Gusto ko yung sinabi sa Mark chapter 10 verse 27. Bagamat meron din tayo sa Luke, meron tayo sa Matthew. Pero ang ganda ng pagkakasabi ng Panginoon dito sa Mark. Okay? Sa Mark chapter 10 verse 27. Kaya sabi diyan, and Jesus looking upon them, with men, he said, with men it is, ang ganda ng pagkakasabi kasi, yung word na with men it is impossible. But not with God. Okay? But not with God, for with God all things are possible. Amen? Imposible yan sa tao, pero sa Diyos, hindi imposible. Amen? Amen? Imposible sa Laloma Baptist Church bumili ng Iriga property, but with God, nothing is impossible. Amen? Okay? Biglang pasok no? Okay? Pag-pray natin, wala imposible yan. Meron at merong way ang Panginoon. With God, all things are possible. Number 6, prayer equips us for its spiritual warfare. Yung Ephesians chapter 6 verse 11, kung titingnan natin Ephesians chapter 6 chapter 6 verse 11 to 18. Ito yung whole armor. Okay? Yung whole armor. Pero kung titingnan natin, hindi lang sinabi ng Diyos na ilagay mo yung baluti. And by the way, naglalagay tayo ng baluti sa pamagitan ng prayer. Okay? Yung whole armor of God, that ye may stand, be able to stand against the wiles of the devil. Because we wrestle not against the flesh and blood, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. And take upon you the whole armor of God. Inisa-isa. Okay? Nandiyan yung stand with your loins girt with truth sa verse 14. Breastplate of righteousness, speech shod with the preparation of the gospel, shield of faith. Tapos yung helmet of salvation and sword of the Spirit. Inisa-isa yung verse 16. Pero pagdating sa verse 18, pagdating sa verse 18, ano sabi diyan? Praying always with all prayer. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Okay? So, pag naglalagay pala tayo ng baluti natin, ginagawa natin ito during the time na tayo ay nagpipray. Okay? Nilalagay natin, Lord, tulungan mo ako na gawin ito. Lord, ilagay yung mga baluti na to. Dahil napakahalaga na tayo po ay yung bang dinidesire natin through prayer. Kaya nga, praying always with all prayer. Okay? Matuto tayo na, sabi nga, ang diablo natatakot, hindi sa Kristiyanong nakatayo, kundi sa Kristiyanong nakaluhod. Okay? Ang pinaka matinding position natin, ready to battle, is when we kneel down. Okay? Hindi natin kaya ang diablo, hindi natin kaya ang kasalanan. Anong kailangan natin gawin? We need to pray. Okay? Pray. Then number 7, prayer equips us for spiritual. Dalawa to naulit ko. Pero meron pa ako number 7 dapat eh. Yun, meron yun sa Jeremiah. Yung prayer is ang prayer is na doble natin. Pero isang bagay na makita natin, yung sa prayer makita natin ang Panginoon mag-answer. Okay? Nakalimutan ko ano yung term na ginamit ko doon. Dahil sabi sa Jeremiah chapter 33 verse 3, papalitan na lang natin yan. Sabi dito, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Okay? At ganoon din sa Matthew chapter 7 verse 7 and 8. Okay, sabi sa Matthew chapter 7, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be open unto you. So isang bagay na makikita natin sa number 7, yung prayer dyan is yung prayer will lead us to experience answers from God. Parang ganun. Yun ang pinaka ko doon, yung ma-experience natin yung answer from God. Okay?
Kasi sometimes, sabi nga ng Panginoon bakit hindi natin nakukuha ang isang bagay? Sabi ng Panginoon, "Ye have not because ye ask not." Okay? Di ba isang question natin kuminsan, pinag-pray mo ba? I remember isang bagay na sinabi ni Pastor Toquero during one time na nagpipray siya, di ba, merong isang sakit si Pastor Toquero, yung palagi siyang inatching, yung palagi siyang na-irritate sa kanya, no? Then, from time to time, kapag siya ay nagpipreach before, nung nandun sa old building, palaging nagiging isang niya, then, merong isang nagsabi sa kanya yung word na yun, yung, ye have not because he ask not. Ang tinanong sa kanya is, pinag-pray mo ba na matanggal yung sakit mo? Okay? And itong isang bagay na ginagawa natin, madalas marami na tayong ginawa, hindi pa natin pinag-pray. Amen? Hindi pa natin pinag-pray. Isang rin, di ba, nagkaroon ako ng sakit din na yung sa may throat. Okay? Nag-ask din ako, Lord, ang dami ko nang iniinom na kung ano-ano, ang dami ko nang tulak angin, yung, okay? Lola Remedios, ano pa. Okay? Tapos may mga kung ano-ano pang meron pa akong dinadrop na oil hindi ko To the point, ang ginawa ko, one time, iniinom ko na rin yung virgin coconut oil, talagang ilang kutsara. Parang lahat na yata ng way, lalo yatang lumalala. Amen? Okay? Tapos, yun din na isang bagay. We have not because, yes not. Why not ipag-pray mo na ipag-pray mo na ipag-pray ang isang bagay? Okay? Ipag-pray mo na ipag-pray. Ang Panginoon mag-a-answer. Okay, ingredients of prayer. So, bilisan ko na lang. The ingredients of prayer. Di ba alam natin yung acts? Alam natin yung cuts? Dinagdagan natin ng F, gawin nating tax. Amen? Pastor, ano yung F natin, no? Tax. First is faith. Okay? Kasi sabi sa Hebrews chapter 11 verse 8, no? Believing that God hears and answers prayer. Kasi mahalaga ito, no? Sabi ko nga kanina, bakit maraming tao hindi nagpipray? Kasi hindi sila naniniwala sa prayer. Bakit sila hindi nagpipray? Because they do not have faith in God na kayang gawin ng Diyos yung mga bagay na pagpipray nila. Okay? Pero kapag meron tayong faith, ang sabi Hebrews chapter 11 verse 6, Hebrews chapter 11 verse 6, hindi mo alam kung paano mag-answer ang Panginoon, hindi mo alam kung paano ang kikilos ang Panginoon, pero sabi sa verse 6, but without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. One of the reason na dapat tayo mag-pray, ingredients ng prayer natin is we need to have faith in God. Parang ganito, iinumin mo ba yung gamot kung hindi ka naniniwalang gagaling ka? Okay? Pipiliin mo ba yung school kung alam mo ayaw mo ng school na yun? Lahat ng ginagawa natin, kuminsan nga pag bibili tayo, di ba? Pag may bibili kayo, ng ginagawa kapag bumibili, tinitingnan yung review. Kung nakakapani-paniwala. Kung hindi ka pani-paniwala, scam. Okay? So ganun din. Sometimes isang reason hindi tayo nagpipray because wala tayong faith sa Panginoon. Pero once na-develop natin to have faith in God, ng Panginoon nag-a-answer. Ng Panginoon, kaya nga maganda, simulan mo sa maliit na bagay. Tapos habang makita mo, actually ang Panginoon walang imposible sa Kanya. Sometimes tayo lang, ito lang yung problema, unbelief. Unbelief. Kaya sabi dito, isa sa pinaka-ingredients natin is faith. Okay? Simulan mo sa panalangin, Lord, naniniwala ko sa iyo. Lord, naniniwala po ako na ikaw ay sumasagot sa panalangin. Naniniwala po ako na may kaya kang gawin. Why not sabihin mo sa Panginoon yung words na yun, na naniniwala ka sa Kanya. Amen? Second is adoration. Ang adoration is honoring and worshiping God for who He is. Matthew chapter 6 verse 9, doon sa model prayer, Matthew chapter 6 verse 9, kay adoration. Matthew chapter 6 verse 9, ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 9, after this manner, therefore, pray ye, our Father. Okay? Tinawag din na yung word na Abba Father . Hindi ko alam kung sa Batangas ba yung salitang Aba?
Kasi si Pastor Luis, ginagamit niya yung word na Abba eh. Nang ibig sabihin ng Abba is Father. Sa Israel. Sa Israel. Oo, kasi yun ang naririnig ko madalas kay Pastor kay Pastor Aba at saka Ima. Sa Ima ang nanay. Aba is tatay. Okay? Kaya yung word na Abba Father, our Father. Okay? So merong ano doon na ano. So makikita natin dito na i-honor mo siya bilang Father. I-honor mo siya bilang Father, hindi lang Father which is in heaven. The Heavenly Father. Amen? Okay? Sa yung pinaka-Heavenly Father natin. Sa Malakay, ang pinaka-sinasabi ng Panginoon is, hindi, sabi niya, kung ang Father nyo, ino-honor nyo, saan din yung aking honor as a Father? Di ba? Tinatanong niya rin tayo eh. And isang bagay na makikita natin dito is, we want to, in our prayer, isa ring bagay, no, purihin mo ang Panginoon. Purihin mo siya bilang Diyos, purihin mo siya bilang God the Father, purihin mo siya bilang Diyos na lumikha sa iyo. Okay, letter T, thanksgiving. Letter T, thanksgiving. Or letter C muna pala, no? C muna pala, confession. Nagmamadali na. Letter C, confession. Letter C, confession. Asking God's forgiveness for our sins. 1 John 1:9. No? 1 John chapter 1 verse 9. Ano na yung ano? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay, so mahalaga na nagwo-worship tayo at the same time humihingi tayo ng forgiveness. Okay? Isang bagay na kailangan natin sanayin sa sarili natin, no? From time to time, humingi tayo ng forgiveness. Alam niyo kung bakit? Sometimes, alam mo may nagawa kang kasalanan. We ought to ask for forgiveness. Pero may mga times na hindi natin alam nakakagawa tayo ng kasalanan. Kailangan pa rin natin mag-ask ng forgiveness. Letter T, thanksgiving. Ang haba pala nito kahit maikli, no? Thanksgiving. In everything, give thanks. In everything, give thanks. Ito yung isa sa pinakasangkap ng prayer na mahalaga. No? Maliban sa confession, matuto tayong magpasalamat. Kasi pag nagpapasalamat tayo, tingnan nyo to yung taong palaging nagmumurmur, halatadong hindi nagpipray. Yung palaging nagre-reklamo, hindi nagpipray. Alam nyo bakit? Kasi isang part ng prayer is thanksgiving. Okay? Di ba ano yung sabi sa Bible? In everything, give thanks. Lord, di ba? May nangyaring masama sa iyo, nawalan ka na ng pera. Lord, maraming salamat. Nawala yung pera ko pero bumalik yung wallet. Amen? Ganun, no? Okay? Lord, merong isa na ninakawan siya. Sabi niya, Lord, thank you. Dahil ako ang nanakawan, hindi ako yung magnanakaw. Di ba? So, meron ka pa rin ipagpapasalamat. Nawalan ka ng pera pero wala namang nangyaring masama sa iyo. Okay? Lumindol, ang daming nasira katulad sa Jensen, pero kung buhay kayong buong family, thank God. Okay? Sometimes, ang hirap magpasalamat sa pero pag natuto ka sa prayer na may kasamang thanksgiving, and by the way, isa sa pinakamahabang part ng prayer kapag siseryosohin natin is thanksgiving. Isa-isahin mo, ang dami. Okay? Thanksgiving. Letter S last is supplication. Make your personal request to God. Okay? Make your personal request to God. Okay? Philippians chapter 4 verse 6. Meron ako nakalimutan na part dito ng prayer. Okay? Yung Trinity in prayer. Okay? Yung Trinity in prayer, yung God the Father, we ask from God the Father in the name of Jesus with the help of the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin ng kung ano ang dapat ipanalangin. Okay? Things to consider to have a good and fruitful prayer life. Okay? Wala na tayo, bibilisan na lang natin ito. Brad, pakita na lang kagad natin yung mga verses Bilis na lang. Number 1, set a regular time for prayer. Set a regular time for prayer. Gusto mo magkaroon ng fruitful prayer life? Okay? Mag-set tayo ng time. Yung bang pati sa akin, kinakausap ko ang sarili ko na rito. Yung regular, hindi yung kung kailan mo lang gusto. Kung kailan mo lang naisipan.
Ito kahit na anong mangyari, meron kang regular time. Paso walang gaanong time, makakahanap ka talaga ng time. Anong dapat, halimbawa gumigising ka ng 6 o'clock, nagsisimula kang kumilos ng 6 o'clock, then kung gusto mong wag mabala sa trabaho mo, then gumising ka ng more than ng ahead ng 6 o'clock. Okay? Pwede kang gumising ng 5:30, 5:45, 5 o'clock. So, magkaroon ka ng regular time. Ang Panginoon sa Mark chapter 1 verse 37, ang sabi sa Mark chapter 1 verse 35, pakiano nga lang Brad yung Mark chapter 1 verse 35 kasi dalawang points na rin tayo diyan. In the morning rising up in a great while before the day. Ang Panginoon, ito yung practice niya. Gigising siya ng mas maaga. Magugulat ng mga disciples, wala nang Panginoon sa tabi nila. Nagpipray na yan. Okay? Second is find a quiet place. Ito yung sinabi dito, departed into a solitary place. Okay? Solitary place. Find a quiet place. Saan ang quiet place? Humanap ka sa pinaka-tahimik sa area ng bahay ninyo. Okay? Para hindi ka ma-disturb, huwag sa tabi ng asawa mo na tulog, baka magising o kaya punta ka sa baba. Kung walang tao sa baba, doon ka sa baba. Amen? Kung gusto mo, doon ka sa garahe. Pumunta ka sa isang lugar na silently, doon ka nagpipray. Okay? So, find a quiet place. Number 3. Ito, nilagay ko lang din ito dahil dito tayo nagsisimula na, start with 5 minutes of prayer a day and gradually increase. Ito yung natutunan natin kay Pastor Dag. So walang hindi to ganun kahirap. Ilang minuto lang, ilang lang yung 5 minutes na yan. Ang ikli lang ng 5 minutes na yan. And yet, pag nag-pray tayo, akala natin naka 5 minutes na, 2 minutes pa lang pala, no? Okay? Pero pag hindi mo na pinapansin yan, later on, nag-gradually nag-increase. Pero at least, kung ikaw ay bagong mananampalataya, magsimula ka ng 5 minutes a day. 5 minutes a day. Pray ka lang, 5 minutes a day. Kung gusto mo 5 minutes sa umaga, 5 minutes sa hapon. Okay, then gradually increase. Number 4, ito mahalaga, be consistent. Be consistent. Sabi dito, pray without ceasing. Be consistent. Lahat ng bagay na hindi consistent, yung umiinom ng gamot na hindi consistent, di ba? Ano nangyayari pag hindi consistent? Useless, no? Alam niyo yung bakit, hindi ba na kayo nagtataka bakit dati ang antibiotic pwede ka makabili anytime, ngayon kailangan na ng reseta? Bakit kailangan na ng reseta? Kasi maraming mga pinainom na antibiotic, hindi tinutuloy, nagkakaroon nagiging mas resistant yung virus. So nauso na yung sepsis, tama ba yan? Yung sepsis kapag maging resistant na yung bacteria, okay? So, yung pagiging consistent. Halimbawa, ganun din sa exercise, yung consistency. Di ba lahat din tayo pag naisipan mo lang maglakad, ilang beses ka maglakad? Once a month, no? Okay? Naalala nyo si Mrs. Brown, grabe, every morning talaga yan, no? Every morning, makita nyo talaga na mag-jogging yan, mag-walking yan. Yung consistency. Yung nag-diet ka, pero hindi ka consistent, di ba? Balik ka rin sa dati. Pumayat ka ng konti, tuwa ka, 5 kilos. After hindi ka consistent, naging 10 kilos, no? 5 kilos ang nawala, 10 kilos ang dumagdag. Okay? Nakakamiss ng kanin, no? Sabi nga. Okay, consistency. Kaya nga, mas maganda yung wag mong bibiglayin yung sarili mo. Maging consistent ka lang. Consistent lang. Consistent. Okay? Okay, number 5. So, ganun din sa prayer life. Number 5, make it a practice to begin and end your day with prayer. Make it a practice to begin and end your day with prayer. Yung bang hindi ka magsisimula hanggat hindi ka nagpipray, bago ka matulog magpipray. Bago ka kumain magpray. Bago ka umalis magpray. Okay? Masarap ang pakiramdam pag nagpray tayo. Lalong-lalo na kapag may biyahe tayo, no? Number 6, pray even when all things, ito. Mahalaga to, no? Pray even when all things seems well.
Bakit? Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ang kalaban natin is Satan, and he is like a roaring lion. Seeketh whom he may devour. So anytime. Alam niyo si Job, isa sa makikita niyo kay Job, kahit wala siyang nagagawang kasalanan, hihingi pa rin siya ng tawad. Kahit na lahat is maayos, nagpe-pray pa rin siya sa Panginoon. Why? Lalong-lalo na, no? Mag-ingat tayo pag maraming blessing, mag-pray ka lalo. Mag-pray ka lalo kapag masyado kang masaya, mag-pray ka lalo. Ang daming mga blessing, sunod-sunod, pray ka. Lord, alam ko na, no, sabi nga, yung kapag nandun ka sa tuktok ng success, ingat ka, ang susunod, okay? Mag-ingat tayo kapag nandun tayo sa mountain dahil susunod is valley. Okay? Mag-ingat tayo. At madalas, di ba, yung mga sundalo daw, pag sinabi na nilang yung nagwagi na sila, katulad nung, yung mga tag dito, kunwari, ang gagawin ng mga iba, ang tactics nila is atras kunwari. Tapos sasabihin nila, panalo na tayo. Ngayon, dahil naging confident na sila, nagdiwang na sila, biglang lusob, wala silang sandata. Okay? Kailangan tayo mag-pray. That's why si Gideon, lahat ng mga sinama niya, yung 300, hindi yan uminom na lumuhod sa tubig, kundi nakatayo pa rin at kinukuha nila yung tubig at nilalagay nila sa kanilang bibig. Naka-ready pa rin. Okay? Pray even when all things seem, well, of course, nagpipray naman tayo kapag maraming problema. Pero mag-pray pa rin tayo kapag maraming blessing. Number 7, it will encourage us if we will have a partner, prayer partner. Okay, prayer partner. Ibig sabihin, maghanap tayo na sa wife natin, gawin natin prayer partner, kayo magkaibigan, mag-ask kayo na ganitong oras magpipray tayo. No? Okay? Pray tayo. Hindi necessary na magkakasama kayo, at least yung oras na yon, mag-pray tayo. Prayer partner. Tapos tanungin mo yung mga prayer requests. Anong sabi sa Matthew chapter 18 verse 20? Matthew chapter 18 verse 20, for there were 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of them. Okay? Then last, number 8, make a list of your prayer requests. Okay? Para meron kang sinusunod. Si Pastor Brown, meron siyang binigay sa atin dati. No? Mag-print ulit tayo ng ganun. Yung ginawa ni Pastor Brown is meron siyang prayer list. Tapos doon sa kabila, kailan sinagot ng Panginoon. Okay? Kailan niya inaas na prayer request niya, kailan siya nagsimulang mag-pray, tapos kailan sinagot ng Panginoon. So pag binabalik-balikan mo yun, ang tendency may encourage ka, wow, o nga nag-pray ako ng ganito, tapos in-answer ng Panginoon, then nakikita mo merong answered prayer ng Panginoon. Okay? Parang rin tayo, no? Sino sa inyo na malengke kayo, hindi kayo naglagay ng listahan? Di ba? Anong nangyayari kapag namalengke na walang listahan? Nabibili ang hindi dapat bilhin at hindi nabibili ang dapat bilhin. Okay? Okay, so, pero pag meron tayong prayer list, ang tendency is na pagpipray natin yung mga importante. Ngayon, kung may dadagdag, okay lang yan, pero at least napag-pray natin yung mga importante. Okay? So, yan yung importansya ng prayer. So, I pray na ito ay sa atin, yung lesson na to, bagamat medyo siksik ito, but I pray, marami pa tayong matututunan sa prayer. But at least meron lang tayong basic knowledge about prayer, and I pray na ma-encourage tayo to pray. Okay? Huwag natin tanggalin. Church, may ginawang Panginoon na nag-pray tayo. May ginagawang Panginoon kahit na konti lang yung prayer natin. How much more kapag dadamihan pa natin o dadagdagan natin yung time. May ginawa ng Panginoon na nag-pray tayo, dagdagan pa natin. Okay? Pray pa rin tayo sa Panginoon. So, pag-pray natin ito, parang Lord, teach us to pray. Lord, teach us to pray. Dahil hindi natin talaga alam kung paano mag-pray at anong dapat ipag-pray. So, i-ask natin sa Panginoon. So, tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po, Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na binigyan niyo po kami, Panginoon, ng isang napakahalagang kasangkapan sa aming Christian life para kami po, Panginoon, na lumago. Para lalo kami, Panginoon, lumapit sa inyo, Panginoon. And I pray na tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa aming growth sa aming Christian life, Lord, kahit anong edad namin sa Christian life, sometimes dahil napapabayaan namin na isa sa pinakamahalaga, bumabagsak kami. Madali kami, Panginoon,
madali kami, Panginoon, may-stumble, madali kami, Panginoon, bumagsak, madali kami mag-murmur, madali kami ma-discourage, madali kami mag-worry. In other words, Panginoon, madali kami, Panginoon, na napapabagsak ng kaaway sa aming Christian life because we lack prayer. So tulungan niyo po kami nawa, Panginoon, na bumalik kami, Panginoon, sa panalangin. Ibalik namin, Panginoon, na magkaroon kami ng specific time, specific place, mga specific things na ipagpipray namin. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lalo kaming lumapit sa inyo, Panginoon. Mas lalo ka namin makilala. Mas makita namin, Panginoon, kung paano ka mag-answer ng prayer, kung paano ka, Panginoon, kumilos, kung paano po, Panginoon, ang gagawin niyo po sa aming mabuhay. Para makita namin, Panginoon, na wala pong imposible sa inyo, Panginoon. At lalo kami ma-encourage to do more, Panginoon, sa prayer. Pagpalain niyo pang bawat mananampalataya na naririto, kayo pong muli, Panginoon, ang may taas sa aming kalagitnaan. Ito na po aming samod na langin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede tayong tumayo lahat, magkaroon lang tayo ng short invitation. I know na it is just a lesson, pero mahalagang prayer. Mahalagang prayer. Kailan yung huling pagkakataon na nag-pray ka talaga ng talagang nagkaroon ka ng sa panalangin. Brad, ano yung isang invitation song sa prayer? Sweet Hour of Prayer? Okay, pwede ba natin kantayin yung Sweet Hour of Prayer? Sino pwede magpakanta dito? Okay, Sweet Hour of Prayer. Father Jeremy? Kantayin natin ito at habang kinakanta natin ito is I think, pag-pray natin, Lord, I want to go back sa magandang time in prayer. Amen. Kantayin po natin ang ating invitation song, Sweet Hour of Prayer. All stanzas po ng ating invitation song, Sweet Hour of Prayer. Okay, ready? Sing. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne, make all my wants and wishes known. His peace unsolved, His rest and grief, my soul has often found relief, and darkness came, the tempter's snare, by thy return, sweet hour of prayer. On the second verse. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear. To Him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since He bids me see His face, believe His word and trust His grace, and cast on Him my every care, and wait for Thee, sweet hour of prayer. Amen. So habang tumutugtog ating pianist, siguro may mga bagay kayo na worries, may mga bagay kayo na dinadaanan. Let's put our knees sa floor, tapos balik natin ulit yung panalangin. Sabi kanina dun sa awitan, through prayers, pinapahayag natin yung ating saloobin. Pero isang bagay na in-encourage tayo is God is faithful, God is listening, God is waiting for every soul to bless. Ang hinihintay na lang, mag-pray tayo. Gusto niyang kumilos sa buhay natin.
God wants us to be encouraged. God wants us to work sa buhay natin miraculously. Sabi nga ng Panginoon, di ba? With men, all things are impossible, but with God, all things are possible. So, itina-challenge tayo ng Panginoon na kung sa tingin mo, nasa impossible situation ka, nasa dead end ka, nasa situation na para bang hindi mo alam kung saan ka, anong gagawin mo, then kneel before God, look up, manalangin ka. Manalangin ka, idulog mo sa Panginoon. If you are discouraged, look up to God. Ask for encouragement. Ask for God's direction. Okay, so tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa binigay niyo po, Panginoon, ng message tonight. Maraming salamat po for allowing us to be reminded about prayer. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-grow pa kami, Panginoon, sa panalangin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga narinig namin mula sa inyong salita. I-bless niyo po ito, Panginoon. Ito po ay patuloy na mag-speak sa aming mga puso. At dalayan ko po, Panginoon, na itong lesson na ito ay maging blessing, paulit-ulit naming basahin. At kami po, Panginoon, ay mag-grow, Panginoon, sa larangan ng panalangin. Maraming salamat po sa lahat ng inyong ginawa sa aming buhay for this Sunday. Maraming salamat na binigay niyo po kami, Panginoon, ng message through Pastor Doug Season. At ganoon din po, Panginoon, sa mga messages na binigay niyo po kanina Sunday School at ngayong hapong ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga naka-attend, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat na nakapakinig. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming gagawing obedience. At ganoon din po, Panginoon, ang paglapit namin sa inyo through invitation. Pagpalain niyo po ang lahat na ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.